Finish na, shocking to, just now, breaking news. VP Sara kumanta na tamba, delikado na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito, Balitang Pinoy TV. Okay, ayan na nga, no? Nagsalita na itong si Vice President Inday Sara Duterte. Ayun, bago natin simulan ulit ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Don Mar TV. Pakibisita mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe and mag-follow kay Sir Don Mar TV para maging updated tayo sa mga vlogs and reactions na inilalabas niya. Yan, ipagpatuloy natin. Patungkol po dito sa investigasyon ng mga contractors na ayan parang dire-diretso na tayo rito. Ito yung parang karugtong kanina kay Attorney Vic. At ito na naman tayo tungkol sa flood control. Talagang umuulan yung balita ng flood control na yan. Kasi syempre, kumbaga, kailangan maresolba natin yan eh. Ayaw na nating maulit yung mga nangyari gaya ng 2024, 2025 na to, 2025 na to. Grabe. Kailangan talaga is mahugot kung sino ang taong nagiging pabigat dyan at gumagawa ng kalokohan dyan. Mga anomalya po dito sa flood control projects. And sabi ni VP Sara, ay hindi lang contractors ang dapat imbestigahan. Ang pulot dulo dito, kabalastugan ito ng mga kongresista. Yun dapat ang i-investigate. Sila sana yung inimbitahan dyan sa Senado. Okay, mamaya pakinggan natin ang buong interview ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Panoorin rin natin itong reaksyon ni VP Sara, no? Patungkol po dito sa investigation ng Senado sa mga contractors. Okay? Ito. VP Sara, ayan, pasok. Ang Banateros po sa SMNI, ma'am, may we have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin niyo, ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Linawin ko ha, ang tanong dito ni Banatbay ay sino ba ang dapat nating imbestigahan o isisisi natin sa mga korupsyon at kabalastugan nito? Contractors ba or itong mga congressman? Ito yung sagot. Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractor. Lahat sila dapat. Ma-contractor man o ma-congressman man, nasa kanilang dalawa. Pero para sa akin, itong congressman, sila yung malaking kickback dyan eh. Dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Yun ang sinasabi natin. May punto si VP Sara doon. Pasensya na dito sa sa mga ako. Hindi, may punto siya doon. 'Di ba? Ika nga, hindi rerenda ang isang kabayo, 'di ba, kung walang hinete. Kumbaga walang magrerenda sa kabayo kung walang hinete. 'Di ba? Hindi naman pwedeng tumakbo yung kabayo mag-isa. 'Di ba? Na magkaroon siya ng daan na dadaanan niya, yung maaano niya yung pupuntahan niya. 'Di ba? Siyempre kailangan may nagrerenda pa rin sa kanya. Hindi pwedeng sila-sila lang. At saka syempre, sinabi ko nga kanina, hindi naman talaga gagalaw yung mga yan na sila-sila lang kung wala silang padrino. Natural, meron yan. Merong utos, merong hindi natin pinupunto kung sino. Wala tayong inaano rito. Pero ang sinasabi lang natin dito, tinutukoy lang natin dito, is yung may punto, yung sinasabi ni VP Sara. Na hindi lang yung mga contractors ang dapat imbestigahan dito, kundi yung mga din. Hindi ko na binabanggit ha. Alam nyo na yon.
Hindi lang dapat yun. Kailangan lahat. Kung planong linisin, kung planong kausapin, kung planong ayusin, dapat lahat ng naging involved. 'Di ba? Para maging malinaw. 'Di ba? Para maging maliwanag. Maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. 2 tao Yun ay lang. si Martin Romualdez at si Zaldico. Grabe, 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. So napanood nga natin yun. Yung sinabi ni VP Sara, kaya siya umalis. 'Di ba? At Sa DepEd. yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon. Yun ang nagiging problema eh. Yung sinasabi ni VP Sara, 'di ba? May sinasabi siya ganyan, ganyan, ganyan. Nilabas niya na 'yan, no? Yung malaking pasabog na 'yan. Kaso yung mga tangingot, no? Is ganyan pa rin siya ang pinagbibintangan tungkol sa pangungurakot sa DepEd. 'Di ba? Grabe, parang ikaw yung nangungurakot, hindi naman yung tinutukoy mo eh. Parang ganon. Kaya nga sinasabi ko eh, si VP Sara, no, paulit-ulit, isaksak nyo lang sa mga utak nyo, mga kaibigan, ha? Yung mga kaibigan buwisit dyan. Hindi yung mga kaibigan natin na legit, ha? Kung si VP Sara, yan eh walang ya at planong mangurakot, bakit kailangan niya pa ng 150 million? Bakit kailangan yun lang? Bakit 125, 150 lang? Hindi. Kailangan malaki. Pwede naman dyan yung milyon eh. 'Di ba? Pwede naman yung bilyon. Bakit naman ako magtsatsaga sa 150 million? Parang ganun. Pwede siya makipagsabwatan sa mga kung ano-ano man yan, kung sino-sino man ang gumagawa dyan. Diba? Doon pa lang hindi na kayo nagtataka. Ang problema kasi doon sa mga nag-iisip ng masama kay VP Sara, no? Hindi dahil sa hindi dahil nagagalit kayo sa kanya dahil sa binibintang sa kanya na siya'y nangungurakot. No? Dahil yun, hindi mapatotohanan yun eh. Hindi mapatotohanan, walang katibayan, walang ano, talagang si VP Sara malinis. Alam nyo lang, kaya lang kayo nagagalit at dinidiin nyo si VP Sara. Kasi anti-Duterte kayo. Yun nung matindi ron. Anti-Duterte kayo. Aminin nyo mat sa hindi kayo may please sa mga sinasabi ni VP Sara dahil anti-Duterte kayo. Yun. Sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction, tapos biglang ngayon meron na siyang reaction. Paniwala ko ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan. Aber, tignan nga natin sa 2026. Eto 2024, lumubog tayong lahat sa baha. 2025, lumubog ulit tayo sa baha. Ngayong 2026 naman kaya, lulubog kaya tayo sa baha. Kasi parang pakiramdam ko, 2026 baka hindi eh. Alam nyo kung bakit mga katunay? Malapit na ang eleksyon. Hanggat maaari, kailangan mo magpabango sa tao. Tignan nyo, sa tagal ng panahon na pwedeng kilusan nung una, bakit ngayon lang kumikilos? Bakit ngayon lang nagkakaganyan? Diba? Hindi ka nagtataka. Niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Ma'am, in the recent survey of WR Numero Research, you appeared as the early frontrunners. Pero pag talaga sa 2026 nagbaha pa rin, abay ewan ko na lang. Wala tayong masasabi. 2028 national Bad trip election. na talaga yun. Despite of the issues, ma'am, you are taking the lead nationwide with 31.4%. Sapat na ba itong numbers, ma'am, to convince you to run as president? Ang problema ko kasi sa mga surveys ba, kasi hindi ko alam kung reliable sila or hindi, kung anong survey man yun, no? Pero assume na lang natin na very reliable yung survey na yan. Una, yung pagpapasalamat ko sa ating mga kababayan sa patuloy nila na pagtitiwala kahit na tuloy-tuloy yung atake at paninira sa akin at sa aming opisina sa Office of the Vice President. Yan din yung
dahilan kung bakit ako inaatake. Kasi lahat ng gustong tumakbong Pangulo, syempre ang uunahin nila talaga na hilain pababa ay yung nangunguna. Kaya parang in a way, blessing siya dahil nandyan yung tiwala ng mga tao at malaki yung pasasalamat ko dahil naniniwala sila sa kakayahan ko magtrabaho para sa ating bansa. Pero hindi din siya maganda or mabuti para sa akin dahil ako din yung hinahabol ng mga nangangarap na maging Pangulo ng Pilipinas. Wala nang iba, si Tambaluslos yan. Kumbaga dito natin nakikita kung sino yung mga sakim sa kapangyarihan. 'Di ba? Dito natin nakikita. Si VP Sara yung hinahabol nila kasi si VP Sara yung nagiging number 1. So kung sino yung mga taong humahabol at humihila kay VP Sara pababa, yun yung mga sakim at takam sa kapangyarihan. 'Di ba? Dahil tama siya, may punto si VP Sara na syempre uunahin siya dahil siya yung pinakamataas. At nagsimula yung problema na yan. Lahat ng pagpupuna sa mga Duterte, lahat ng pagpupuna sa kanya, simula nang nakita siya sa mga dating survey na nagiging number 1. 'Di ba? Pero kung si VP Sara hindi nagna-number 1 yan, hanggang ngayon bati-bati sila diyan. Oo, ibig ko sabihin hanggang ngayon bati nila si VP Sara. 'Di ba? Kasi alam nila siguro sa sarili nila, sinasabi ko nga pinangunahan nila si VP Sara sa desisyon ni VP Sara. Na sinasabi ni VP Sara, hindi naman siya tatakbo, hindi siya interesado sa kanang pag-usapan yan. Hindi naman dapat pag-usapan. Kaso pinangunahan nila, ginanyan nila si VP Sara. Ngayon nakikita na natin yung sagot ni VP Sara. Hindi na siya nagsasalita na, naku, huwag natin pag-usapan yan. Wala sa isip ko yan. Di ba? Wala na yung ganun. Parang nakikita natin sa mga mata ni VP Sara na 101% parang tatakbo siyang presidente. Dahil nagpapasalamat siya dun sa mga taong umaano sa kanya sa survey. Kaya siya nagiging number 1. Ayun nga, sa isang banda is hindi din maganda yung nagiging resulta kasi siya yung hinahabol. Kumbaga siya yung niresbakan. Pero sa dami ng ginawa sa kanya, doon sa mga resback na ginawa sa kanya, hinabol siya sa ganyan, mas lalong si VP Sara ay natitrigger tumakbo. Mas lalong natitrigger siyang lumaban. Vice, meron akong mabilis. Yung first question ko, kumusta po yung executive check-up ng ating Pangulo, dating Pangulo? Yung medical check-up? Hindi ko po, wala po akong update, wala po akong balita na meron siyang executive check-up na ginawa. Pero yung sa po ninyo, na-meet nyo siya, no? Yung aura nung health niya. Para sa akin mas okay siya ngayon kaysa sa noon. Noong nakakasama ko siya noong buong taon ng 2024 kung saan buwan-buwan namin pinaplano yung elections sa Davao City, yung nakaraang elections, kung paano gawin yung kampanya, yung election, lahat yon, buwan-buwan namin yung pinagmimitingan nung 2024. Sa tingin ko, maganda yung, in a way, blessing yung nangyari na nagkaroon ng ibang perspective o parang second opinion sa mga doktor. Nagkaroon ng doktor dito sa Netherlands dahil baka siguro na-review yung mga gamot na ibinibigay sa kanya. Kasi napansin ko, That's a good news. although pumayat siya syempre dahil yun sa pagkain, Diet pero yung kanyang Health. yung kanyang mood at yung kanyang disposition ay mas better compared That's a good news. noon. In fact, noon si PRD is very aggressive and madaling mag-init ang ulo. But ngayon, kalmado siya. And tinatanong ko sa kanya, yung mga sakit ng ulo mo ba dati or sakit ng likod mo, yung cramping mo, nagka-cramps yan siya. Sabi niya, nagtataka din siya kasi nawala. So feeling ko dahil yon sa treatment plan ng doktor niya ngayon. Ng medical. Very good yan, no? Magandang balita yan na nagiging maayos si PRRD. Bukod dun sa medyo nangangayayat siya, syempre, parang naninibago siya sa pagkain, ayaw niya ng mga pagkain, syempre hinahanap niya pa rin. Hinahanap ng sistema niya ang pagkain Pinoy pa rin. Officer ng detention unit. So on that note, truly nagpapasalamat kami sa detention unit dahil nakikita ko naman na inaalagaan nila si Pangulong Duterte. Correct. Ito po, That's a good news. Ano po yung komento ninyo sa sa mga congressman, mga senador na gustong ituloy ang impeachment sa kabila ng pagbasura ng Korte Suprema na unconstitutional yung article of impeachment? Kahit ako man, gusto ko ituloy yung trial kasi sabi ko nga, diyan lang ako makakapanigurado ba na masasagot ko yung
mga katanungan nila at yung mga atake nila diyan na forum na yan sa trial. Pero O kailangan yan ha. Gusto raw ni BP Sara talaga matuloy yung impeachment trial. Oh. Kita nyo naman sa lahat ng gustong ma-impeach. Siya yung talagang gustong ituloy. Ituloy natin. Tama naman siya. Kasi gustong malaman ng mga loko-loko. Di ba? Yung mga loko-loko na nagko-komento kay BP Sara na umiiwas daw siya sa mga tanong. No? Diyan niya siguro. Yun siguro yung right time para sagutin niya yun. Kaso nga lang problema, hindi niya masasagot ngayon yan. Kasi nga yung impeachment trial, parang hindi matutuloy. Di ba? Kaya sa susunod na lang siguro, kung 2026, sinabi naman ng Korte Suprema, Senado, hindi naman inaano yung impeachment kay BP Sara, dyan pa rin yan eh. Kumbaga, ayusin nyo na lang sa susunod. Tapos 2026, kung gusto nyong di go. O kaso nga lang, kapag kayo itinulak nyo ang impeachment trial, siguraduhin nyo lang na handa rin kayo sa mga malalaman nyo kay BP Sara. Yun yung matindi ron. Si BP Sara, kumbaga hindi siya magsasalita ng ganyan kung wala siyang matitinding alas na hawak. Diba? yung mandato ng Supreme Court at yung Mismo, mandato ng Senate of the Gusto niyang Philippines matuloy yung pagdating sa mandato ng Supreme Court pagdating sa Siguro ko sa iba mangyayari sila mai-impeach sila. Siguro para pinapalalakin sana wag matuloy yung impeachment, sana wag matuloy. Si VP Sara lang talaga yung may lakas loob talagang matuloy. Kaya nga sinasabi ko kanina merong mga revelasyong matitindi to. Kaya gustong-gusto niyang matuloy ang impeachment. Kaya din siguro gustong matuloy ng ibang senador, bukod kay Honti, ilabas na natin yan si Honti Kaya din siguro gustong matuloy ng ibang senador na gusto matuloy yung impeachment ni BP Sara, yung impeachment trial. Gusto rin siguro nilang malaman kung ano yung pinanghahawakan ni BP Sara, yung sinasabi ni BP Sarang bloodbath. Yun siguro ang gusto. Kahit ako gusto kong malaman yun 'Di ba? Pero parang natigil. No? Pero marami pa sigurong pagkakataon yan. desisyon sa constitutional questions at mandato ng Senate of the Philippines pagdating sa kung gagawin o hindi yung trial, yung impeachment trial. Ito po, may question ako, nasa inyo ko kung sagutin nyo hindi Reaction po ninyo doon sa pagmamak ni Vice Ganda kay dating Pangulong Duterte? Hindi ko Comment siya ni Vice Ganda si VP Sara. sigurado ako kung si Pangulong Duterte yon, wala lang yan sa kanya. Kasi sanay siya dyan politiko siya Kahit man ako, merong nagganyan sa akin, wala lang yan sa akin hindi ko pinapansin yan. Kung tama ba o mali, sa kanyang na lang siguro yun, personal na desisyon yun. So, kung ginawa niya, sa paningin niya, tama yun. Nagmungkahi si Senator Miguel Grabe, Sumiro. ang galing ni VP Sara. Instead na magalit siya kay Vice Ganda, inunawa niya si Vice Ganda Yan Grabe mo. Mahiya ka naman, Vice. Kita mo naman Hindi ka nakarinig ng masakit na salita kay BP Sara. Kay BB Gandang Hari ka na nakarinig ng masakit na salita. May halong respeto pa rin ang pagkasalita ni BP Sara sa'yo. Pahanga ko kay kasi sanay na ang mga Duterte, si VP Sara, si Tatay Digong, sanay na sila na minamak sila ng mga haters nila. Yan yung tunay. Di ba hindi katulad ng iba asartalo? Sila yung marunong tumanggap ng ng sinasabi sa kanila kahit hindi maganda. Di ba sports sila, hindi katulad ng iba Hindi matanggap. Pag may hindi matanggap yung sinasabi, ano mo yan? Di ba? Ganito, patawag sa ganyan, patawag sa ganito. Hindi sila ganun. Wala, hindi Kaya kumbaga professional tong mga Duterte, talagang sanay na sila sa ganyan. Kasi kung ikaw, talagang politiko ka talaga, hindi mawawala sa iyo yung mga negative na salita Yung mga salitang masasakit sa'yo, huhusgahan ka sa mga ginagawa mo. Hindi mawawala yan. Kumbaga alam na nila yan Nasa sa'yo na lang kung paano mo tatanggapin. Diba? Kaya nga ako sinasabi ko kung totoo yun, sinasabi sa'yo, maiinis ka. Pero kung hindi naman totoo yung sinasabi sa'yo, hindi ka maiinis. Ba't ka maiinis? Wala pong pinagkaiba si Vice Ganda sa mga bashers rin ng mga DDS. Okay? So sabi niya, kung sa tingin ni Vice Ganda ay tama yun para sa kanya, tama yun para sa kanya.
Pero wala akong rason para magalit sa kanya. sa mandatory drug test ng kanyang staffs, ano? At hiniling niya sa lahat ng staff ng Congress at Senate. Ang sa atin lang, yung mga tao lang, yung mga DDS ang nagalit. Kasi syempre, mahal na mahal nila si Tatay Yes, Digong. yes. Unawa Gagawin natin. dito, nakahanda din po ba kayo na magpa-drug test sa maging ang mga staff ninyo? Hihilingin din po ba ninyo sa first family na sila rin ay magpa-drug test? Matagal na ako nagsasabi, sir. Matagal na ako nagsasabi na magpa-drug test na kami lahat. Inaantay ko lang talaga si BBM at yung Office of the President na magsabi na magpa-drug test na. Ayan na. Kahit ngayon pa, magsabi sila na magpa-drug test tayo. Magpa-drug test, walang problema sa akin yun. In Ayan fact, na. kami din sa Office of the Vice President, handa kami na magpa-drug test lahat. Okay. Ito pang huling-huli, ano? Sa susunod na buwan po yung yung first hearing ni dating Pangulo, ano? Kumusta naman po yung paghahanda ng grupo ni Attorney Nicolas Pocman? Yes, meron kaming meeting, 2 meeting kami dito sa The Hague. Pag-uusapan namin yung mga preparations nila. Previously, ang ginagawa namin is exchange of messages lang, no, kung ano yung mga paghahanda nila sa confirmation of charges at sa mga iba pa nilang mga filings. Pero by next week, meron po akong mas comprehensive na update kapag natapos po yung meeting namin. Okay. Thank you. Last na po, mensahe po ninyo sa mga kababayan natin dito sa France na sumusuporta sa inyo tsaka sa inyo pong ama. Oh yeah. Yung mga kababayan natin na ngayong araw na ito nandito sa Paris, nagpapasalamat ako dahil sobrang short notice yung ating invitation sa kanila na gumawa tayo ng mabilisang pasasalamat sa kanila. Yung ating mga kababayan sa France at sa buong mundo, syempre paulit-ulit, wala kaming ibang mensahe kundi pagpapasalamat dahil sa pagpapakita nila ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapakita nila ng pagmamahal at pagdadasal nila. Kasi malaking tulong talaga yon. Yes. Naniniwala talaga ako na, tulad ng impeachment ko, sir, wala kaming ginawa nun eh. Wala kaming ginawa sa Supreme Court, wala kaming ginawa sa Senate. Oo. Dahil Kusa sinabi ko sa lang mga talaga. kasamahan ko, hindi natin kayang labanan yan kasi nakaupong presidente yung kalaban natin. Oo. So wag na tayo gumalaw, pabayaan na lang natin. Oo. Tapos biglang Kahit hindi siya gumagalaw, may ibang gumagalaw sa kanya. 'Di ba? Galing nga eh. kami ng good news, then nagkaroon naman kami ng isa pang good news. Wala na ko ibang explanation eh, kundi yung pagdarasal ng siguro milyon-milyon na mga Pilipino. Yun yung rason kung bakit may ganun. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre nato ngayon natin ang boses na yun, binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. At syempre yung boses na yun na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay VP Sara Duterte. Kaya mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.